Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article published sa ABS-CBN News. Title, Ex-PNP Chief Torre denies applying for optional retirement. Kahapon po, 2 days ago ba, ito ang balita. Ang NAPOLCOM, nag-approve na yung kanyang resolution para sa optional retirement ni General Torre. Kasi nga, pag hindi siya mag-retire, hindi mabakante yung 4-star rank niya at hindi ma-promote yung acting PNP Chief, Lieutenant General Nartate. So akala ko ayos na. Ito ngayon, hindi pala siya nag-apply. Torre denies applying for optional retirement. Paano i-approve ng NAPOLCOM yung retirement niya kung hindi nag-apply? So ano ba ito? Niloloko nila si General Torre o naisahan nila na utakan nila dahil tinanggap niya yung trabaho niya as General Manager ng MMDA at the same time spokesperson. Okay, ito. Basahin natin ha. Ex-Philippine National Police Chief General Torre denied Thursday applying for optional retirement, saying he has questions about the alleged order that he sought early retirement. Sabi ni Torre, wala akong inapplyan, wala akong request na optional retirement, sabi niya sa DZMM interview. He added that optional retirement is requested. Hindi pwedeng unilaterally i-retire ka. So, pag intindi ko, parang nagre-reklamo siya. Siya, hindi nag-apply ng optional retirement. Ang NAPOLCOM, on their own, ni-retire siya. Naku, kawawa naman si General Torre kung ganun. May lumabas na order pero di ko alam kung authentic, hindi ibinigay sa akin, he said, adding that he has not opened his email. We will trace it out the next couple of days and weeks. Torre, who made headlines for leading the arrest of former President Rodrigo Duterte and the capture of suspected child abuser Apollo Kibuloy, was relieved from his post as PNP Chief last August, barely 3 months since he took office. Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla said Torre was removed from his post after he disregarded a NAPOLCOM resolution. Anyway, ito. PNP resolution, meanwhile, said Torre's optional retirement from the AFP service took effect on December 26, 2025 after he assumed the post as General Manager of the Metropolitan Manila Development Authority. Torre will receive a longevity pay and retirement benefits equivalent to his present rank as approved by NAPOLCOM Resolution Number 2026, dated January 19, 2026. With Torre's retirement from the PNP, Nartates is expected to be formally appointed as the next PNP chief and elevated to the rank of a 4-star general. Is scheduled for dawning but no definite date pa this week. PNP spokesperson General Randolph Tuanyo said in a text message. Okay. So, ano ba itong nangyayari? Una, don't get me wrong yung ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, hindi natin yun makakalimutan. Naniniwala ko sa findings ng Committee on Foreign Relations na investigasyon ni Senator Amy na dapat mapanagot sila yung group effort nila kasama si General Torre. Kaya lang, itong nangyari sa kanya, parang
bigla siyang nirelieve after 3 months. Hindi lang siya basta kumibo. Tapos, mamaya, inupuran siya ng trabaho, tinanggap naman niya. General Manager ng MMDA. Ang naintindihan ko dito, opinion ko lang, si General Torre parang ayaw pa niyang mag-retire. Yan ang pagkakaintindi ko. Ang alam niya, 4-star general pa rin siya ng PNP, at the same time, performing the role as general manager ng MMDA. Kasi, kung magre-retire siya, optional ang bagsak. Ang kanyang mandatory retirement, ang alam ko, January 2027 pa. Yung pagre-retire na ganyan, hindi unilateral. Dapat mag-apply ka for optional retirement. Yun ang alam kong patakaran. Kaya naiintindihan ko itong kalagayan ni General Torre. Parang, again, opinion ko lang, I might be wrong. Parang naisahan siya ng PNP, administrasyong ito. Parang nahulog siya sa patibong na inoferan siya ng posisyon sa MMDA, tinanggap naman niya para ma-retire na siya at mabakante yung 4-star rank at maibigay sa PNP chief. So, ito na ba yung sinasabi ni VP Sara na ang gaba dili magsaba? There will always be a day of reckoning. Kasi nga, alam ko, hindi magre-retire si General Torre at hihintayin niya yung kanyang yung mandatory retirement niya on his 56th birthday. Yun ang pagkakalam ko. Kaya nabigla ko, bakit niya biglang tinanggap yung posisyon as General Manager ng MMDA. So kawawa naman si General Torre na ni-retire siya na hindi siya wala sa kanyang plano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang naman god. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gud yan si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan og yero oh. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para ay labi pinang kapidi. May kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanhuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ide Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni kay tuig. 21 na katuig. So ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ludak-on. So si nanay dili siya kabalo mag Bisaya. So talaan dig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya.
Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay so magatop na ni karon si kuya kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.